Escudero, hindi kinatigan ang paliwanag ni Ligutan sa social media post. Naglabas ng ruling si Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero sa sub judice rule kaugnay sa pagkokomento ng mga sangkot sa impeachment trial. Binigyan muna niya ng pagkakataong magpaliwanag si Private Prosecutor Attorney Amado Vergel Ligutan tungkol sa pag-post nito sa social media na tila nagpapatama sa pag-cross-examine ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kaugnay sa umano'y misleading question. Iginiit ni Ligutan na ginawa niya ito bilang isang guro na may tungkuling magtama ng mali, mga partner. Pero hindi kinatigan, hindi kinatigan ng presiding officer ang paliwanag ni Ligutan, sa halip nagbigay ito ng paalala. Sa ruling ng presiding officer, nagbabala si Escudero na pagmumultahin at pagbabawalang magsalita sa pagdinig ang mga abogadong mapapatunayang lumabag sa sub judice rule. May mga multa ring ipinataw o ipapataw sa mga lalabag. Mahigpit din na ipagbabawal ng Senate Impeachment Court ang paggamit ng mga bastos, mapanira at mapang-insultong salita tulad ng scam, mastermind at iba pang katulad ng mga termino sa mga susunod na paglilitis, mga partner. Partner, yun na nga medyo walang pangil no itong presiding officer ng Senate Impeachment Court. Kasi nga, 'di ba sabi ni partner Badong kanina, kakasabi lang. O kakasermon lang. Tumayo pa dun sa podium. Siguro mga 20 minutes yun dong, no? Tagal haba nun eh. Pagkatapos biglang nagsalita si Rapi ng mga bastos na salita. So ano yun? So walang pangil. Hindi pinaniniwalaan yung presiding officer ng mga senator judges kagaya ni Erwin Tulfo o Rapi Tulfo. Ganon din naman si Erwin, lumalabag din naman. Ito naman kay Ligutan, sa akin natuwa rin ako dito kasi nga hindi kinampihan ni Escudero yung mali na ginawa ni Ligutan. Na kahit guro ka, dapat nga yung pagkaguro mo kung gusto mong rerespetuhin ka, edi dapat sumunod ka na lang, di ba? Sumunod ka na lang sa sinasabi ng presiding officer. Guro man kaya siya. Guro man kabayd. Hindi naman po pwedeng abogado man ang bida sa korte, di ba? Hindi naman guro. Hindi dapat nga sumunod ka kasi guro ka eh. Kasi sasabihin ng mga estudyante mo, yung guro ko hindi naman pala susunod sa instruction. Hindi rin kami susunod sa instruction mo. Di ba? Kasi kasimpleng sinabi lang na burahin mo yung post mo. Ayaw niya burahin. Nabura ba? Ewan ko kung burado na yan. Pero sabi naman niya, ayaw daw niya burahin. Pero ang point natin dito, mayroon tinatawag na sub judice rule na dapat lahat ng mga abogado ay sumunod. Dapat nga partner, gag order na lang talaga to partner, no? Dapat pa, no? Pagbawalan magsalita. Kaya nga. Kasi mga abusado actually, ang lumalabag naman, hindi naman depinsa. Ang lumalabag dito, nasa prosecution, sa kanila nang gagaling yung salitang scammer. Sa kanila nang gagaling yung salitang sinungaling. 'Di ba? Sa kanila nang gagaling yung salitang partner mga salita mo na stupido. Yung sinasabi rin na hindi na kinakailangan dahil sapat na tong yung ebidensya para si Luistro yun nagsabi. Si Luistro tsaka sila Chua. Kumbaga nagkaroon na sila ng conclusion. Meron pang hearing partner. Dapat pinuna na yun at gusto ko nga partner, direct contempt na nga partner para magkaalaman na kung talagang may pangil ba yung presiding officer partner ba dong? Yun talaga wala talaga kasi halimbawa yung kay Tulfo, instead na pagalitan niya direkta, pinababa niya pa, burahin na lang natin yung tanga-tangaan, gawin na lang natin English, no? Bakit mo ginawa yun? Dapat noon sinita mo man lang. Dahil hindi sinisita si Tulfo, tuloy-tuloy lang po yan. Sa mga susunod pa rin na ulitin. Wala namang penalty. Mahina na nga pag-intindi. Tapos hindi mo pa pinarurusahan. Talagang tuloy-tuloy lang po yan. Lalaki ulo. Ang tinama lang po dito ni presiding judge na natuwa ko,
Kasi alam ko po, sabi nga ng lahat, pati si Auntie Claire, sabi niya, basic lang daw yan eh. Alam ng lahat ng abogado na yung misleading ay hindi allowed. Alam pala ng lahat ng abogado. Ibig nyo sabihin, tanging si Ferrer lang ang hindi nakakaalam. Kaya nga, naliwanagan po na nagre-react si Ferrer. Dalawa kasi yung sinabi. Leading At misleading. Kasunod yun. Oh, Patong-patong magkasunod. eh. Doon nag-react siya sa unang sinabi. Leading. Parang tayo, di ba? Oo. Sapawan. Nagkakasapawan. Nag-react ako sa unang mo sinabi. Correct. May sinabi ka palang iba. Siyempre, pag nagsasalita ka, hindi mo na maririnig yung sinasabi ng iba eh. Oo. Pumalag pa doon si Kapunan, no? Pumalag pa si Kapunan. Hindi pa niya tinanggap yung sinabi niya, no? Kasi doon daw sa huli. Oo. Kasi pati daw yung mga lahat daw ng mga nasa likod niya, nag-react. Totoo naman Pati yun. yung tibong abogado, kitang-kita sa camera yun. Totoo naman yun. Kasi nga, naghihintay lang kayo na magkamali. Yan pag-ano nyo ng hostile witness, hindi sinungaling yung mga hostile witness, hinihintay nyo lang sila magkamali ng salita at pagtutulong-tulungan nyo na. Correct. Sa tulong ng media. Yun yung problema natin eh. Tignan po ninyo, kaya doon nag-react si Season eh. Yung pinos ni Ligutan, pinick up kagad ng media partner. Di ba? Tapos binanata na nila si Ferrer. Tsaka antindi nun, habang nagpo-post pala, ongoing yung impeachment Correct. trial. Nagsasalita pa si Ferrer, binabanata. Talaga? Hindi pa tapos? Oo, partner. Kunwari ngayon sinabi, post na siya kagad. Post agad. Ba, Tapos updated? pinick up agad ng mga Pinick up kagad ng mainstream media. Aba, matindi. Yan ang nga sinasabi ko sa inyo, partner. Ilang beses ko na inulit-ulit ito eh. Yung impeachment trial sa pangalawang Pangulo, mga kababayan, hindi na ho ito nakatutok. Parang narinig ko si Bindalog. Mga kababayan. Hindi na po ito nakatutok para hanapin ang di umano'y mga mali sa OBP o sa mismong pangalawang Pangulo. Yan, no? Mga kababayan, ito po'y nakatuon na lamang. Seryoso na eh. Biro. Mga kababayan, nakatuon na lamang po ito sa mga paninira sa pangalawang Pangulo. Ngayon, kapag mayroon sila nakitang kasira-sira sa pangalawang Pangulo, pipick upin po kaagad ng media yan. Correct. Tama. Ng mga bidyang... Babantay lang ng mali, partner. Oo. Yan po ang ginagawa na ngayon. Kasi ano nga may tawag dyan, partner? Trial by publicity. Ayan, propaganda. Propaganda, ayan. Para nga naman sa susunod na taon, sa susunod na halalan, 2028. Baka sakaling maka-impluensya Isa sila. yan sa gagamitin nila, partner. Yan ang tawag mind conditioning. Oo, yan ang gagamitin nila. Tama to. Tama yung mga napag-usapan natin. Sino yung nagsasabi ng scam? Tatlo sila. Oo. Una si Kapunan. Oo. Sunod si Ligutan. Sunod si Divina Disgracia. Oo. Pati tayo. Si cutie, Yung idol ni Cute partner. naman talaga siya, pare. kumpara sa iba. Para kita pula. Hindi, Kapunan, Divina Gracia. Lamang naman si Divina Gracia. Oo naman, tsaka kay Luis. Kaso lang medyo mahilig yata sa kape si Ma'am Divina Gracia kasi Parang meron siyang hawak na crucifix, oo. Mahilig Cross. sa... Cross yata tumawag sa yun. cross. No? Oo, Cross yata ni Pastor Abante yun. may sapi, partner eh. Nga? May Napupuna ko, sapi. hindi na May- umatin. sino may sapi? Parang si Exorcist. diba? Exorcism may sapi yung bunganga niya eh. Gano'n? Tsaka ganun yung yung style nung nanay ni Pacquiao pag lumalaban si Pacquiao. Parang mangkukulam si attorney eh. No? Ang nakatakot yun kung kulay itim pa. Buti kulay brown. Brown. Yung kahoy-kahoy ba? Ayan. May hawak na cross. Partner, kaya daw siya may hawak na cross para papawala daw sa tins. Ayan. Kasi natitins daw siya eh. Nakaka-tense naman talaga yan. Kaya pangpawala daw yan ng tins. Kaya hinawak-hawakan niya yung cross. Kita nyo napunan nyo kay Ferrer. Nung una, medyo parang kabado. Ngayon, kamay na agad. Galing no? Tapang, Sino si talino. Ferrer? Si Christine. Magaling. Matalim pala yung babae na yan. Oo. Magaling. Matalim? Matalim. Si Tulpo yung matalim.
Batala si Tulfo. Batala. La Chica, posibleng ipatawag sa Senado sa impeachment trial. Nako, ito na pinakahihintay natin lahat. Sige. Oo. Posibleng ipatawag ng Senate Impeachment Court si Colonel Raymond La Chica, dating Chief Security Officer ni Vice President Sara Duterte upang linawin ang kanyang umano'y papel sa paglabas ng confidential fund. Mga kababayan, ayon kay Senator Erwin Tulfo. Mga kababayan. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ilang testigo na ang nagbanggit kay La Chica, kaya mahalagang marinig mismo ng korte ang kanyang panig upang mabuo ang mga detalye sa testimonya. Sinabi naman ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na maaaring magpatawag ng sariling testigo ang impeachment court matapos maipresenta ng prosecution at depensa ang kanilang ebidensya. Kung hindi nila mismo tatawagin si La Chica, aba sino kaya, partner? Gayunman, sinabi ng depensa na wala silang komunikasyon kay La Chica. Wala. Baka mamaya sabihin ng mga meron pang mga komunikasyon, mga conversation. Habang hindi raw interesado ang prosecution na isalang siya sa witness stand. Ang tanong, mga partner, sa tingin ninyo, dapat bang ipatawag mismo ng impeachment court si Colonel Raymond La Chica para malinawan ang mga aligasyon tungkol sa confidential fund? Sa akin, dapat lang ipatawag a partner. Kasi maghihintay ako sa salita ni Rapi Tulfo na tawaging stupid ka, La Chica. Diyan natin malaman, partner. Oo, kasi nga, ayaw naman ninyo maniwala sa mga Mirigris Piatos na yan ay pseudonym, yan ay codename, yan ay mga informante. Partner Badong, dapat bang ipatawag sila Chica? Ako personal talaga gusto ko mapatawag sila Chica. Pero Correct. wag po kayong kasi ito baka nag-expect kayo pag lumantad sila Chica, sasabihin niya lahat kung saan. Confidential nga. Para nakinikinit ako na partner. Para gagawin ko lang kayo, hindi nyo naabangan. Tsak yan, ang sasabihin lang nila Chica, hindi po namin pwede i-reveal yan. Kasi Confidential yan. Kaya lang, may papaliwanag niya dahil may training siya. Di mapahiya sila dyan. May papaliwanag niya kasi may training siya sa confidential. Sa intelligence, intel activities, confidential Correct. activities. Correct. Samantalang itong mga nauna, walang kinalaman talaga. Nagtatapat na nga. Wala kaming kinalaman dyan. Kaya nga, yung report lang nila Chica yung pinagbatayan namin. Correct. Kung alam lang ni Ortonio na itatanong mo kung anong brand ng gamot ang pinabili, baka tinanong ni Ortonio yan. Correct. Tsaka partner, napaka-insulto yung sabi ni Rapi na sakitin ba yung mga informante? Yun nga. Kasi puro daw gamot. No. Ako, tignan nyo po kasi siyempre nakakalito rin no? Bakit nga kinakailangan ng gamot? Bakit nga reward? Oo. Eto po, wag po kayong malito. Halimbawa, hindi naman tayo doon. Wala naman tayo doon. Iniisip ko rin siyempre dahil malahenyo ako. Ayan na. Kailangan may magandang paliwanag na katanggap-tanggap sa inyo. Ayun. Halimbawa, partner. Sige, kunwari ikaw. Ang informante mo yung barangay. Yan. Yan. Di ba? Yan Di ang ba simpleng nangangailangan paliwanag. yung barangay ng Nangangailangan. Di ba, partner? Correct. Alam niyo may mga barangay health center. Correct. Walang gamot. Correct. Kung na-request ng barangay, makikipagtulungan kami. Pero punuin nyo ng gamot. Gamot lang po. Kasi hindi magnanakaw, hindi mahilig sa pera yung barangay. Correct. Pera, gamot lang. Barangay. Yan po ba katanggap-tanggap sa inyo? Yan kasi yun Siyempre, hindi mo kaya ipaliwanag yan kung ikaw si Acosta. Correct. Kasi wala ka naman dun Pag pinaliwanag mo yan ng ganun, baka isipin pa, nanluloko kayo. Kaya lang yun po yung pinaka-naisip ko na pinakamagandang paliwanag. Bakit gamot? Eto kasi mga senador, lalo na si asawa ni Sharon, Si Kiko, kumandilat ng yung mata dagat. partner Yung bago lang kilala sa dagat. Oo. Oo. Grabe kung pandilatan na mata. Ibig nyo ba sabihin, ubos na ubos yung... Hindi ko maintindihan. Pag binigyan mo na ba ng gamot yung tao, milyon ng halaga, lalaklakin dapat? Oo. Pwede naman yan sa, di ba? Sa butika o sa clinic nila. Clinic nila. Pinamigay, pinamudmud niya. Partner, dudugtong ako dun sa sinasabi mo kasi na-experience ko yan, partner. Oh, yan. Ito talaga, partner,
ang suspitsa ko lang naman ito, yung mga informante ni Vice President Inday Sara, mga katutubo. No. Yun yung nakikita ko. Maaari. Katutubo isang komunidad yan, partner. Oo. Bigyan kita ng halimbawa kay Pastor Apollo Sikibuloy. Ayan. Partner, nakarating ako doon sa mga katutubo sa Layo nun, pare. Jinsan, Kitbog, Blaan Community, O partner. talaga mga katutubo. Oh, katutubo Blaan. talaga, Blaan. partner. Alam mo yung Blaan, partner, malayo sila sa Kapatagan, partner, malayo sa bayan, partner. Ilang kilometrong kabundukan muna, partner, ang marating, partner. Pag nagkalagnat ang mga yan, partner, bababa pa yan, partner, kahit bibili ng paracetamol, partner. Isang piraso lang. Oo, isang piraso lang. Diyos ko po. Kaya ang ginawa ni Pastor Kibulo, yung komunidad doon na mga katutubo, nilagyan ng clinic, partner. Di ba? Paglagay ng clinic, partner, alangan namang clinic lang, partner. Mhm. Pinuno ng gamot, partner. Ako po, grabe Na talaga. posible, partner, ito yung parang estilo ni Vice President Inday Sara. Yan. Malay natin, buong komunidad ng katutubo. Hindi po namin Hindi alam to. malay, talagang yan Oo. talaga. Ito po ay yung Teorya lang natin. Oo. Teorya namin kasi para mapaliwanag sa inyo kung bakit Bakit may gamot? Yan, Oo. oo. Sige, Baka, tingnan mo, baka partner. siguro, partner, ganyang kalintulad ginawa ni Inday Sara. O kayo dito, sabi kasi ni Inday Sara, bibilhin namin yung impormasyon ninyo. So ngayon may reward kayo. So ngayon, ano ang kailangan ninyo dito? But for example, kailangan namin ng clinic. Pwede nga hindi ganun ang usapan, Oo, partner. Eh. Ano ba kailangan nyo Oo, ano bang Yan. kailangan nyo? Di ba para magtiwala sila, Oo. Correct. Oo. makuha yung loob. Oo. O, sabihin nila, yung komunidad namin dito, walang gamot, walang clinic. Oo. May clinic naman pero walang gamot. Baka pwedeng punuin nyo na lang ng gamot. Yan, ang kapalit yan yung reward. Makipagtulungan kami sa inyo kung sino yung recruiter sa kabundukan galing Kapatagan, partner. Yan. Ganun lang naman yan Ang eh. galing. At saka pwede nga po na hindi talaga kagad na bigay ng impormasyon. Pwedeng dun sa mga community na yun, na malakas yung ano, yun yung panghatak natin. Oo. Makikipag-agawan tayo sa mga rebelde dun ng... Correct. Isa pa dyan, partner, kasi ganito. Kung halimbawa ako isang komunidad, nakatira ako sa isang komunidad na napakalayo sa kabihasnan. At bundok. malapit sa kampo ng mga rebelde. Talagang hindi malapit. Talagang merong mga dumadaan araw-araw, time to time na mga rebelde. Ngayon, yung mga rebelde na yan, alam naman natin mga partner. Pilipino din yan. Oo, Pilipino din yung mga yan at ang gusto nila makaakit sila, makahikayat sila, sumanib sa grupo nila. So ang gagawin nila, manliligaw sila sa mga ordinaryong tao. So ang gagawin nila, palibhasa, kakulangan ng gamot, diyan nila kukunin yung tao. Instead na ang itong mga Pera. komunidad na ito humingi pa sa mga NPA, nagkusang loob ang OBP. OBP. Yan ang naging proyekto, maaari. Hindi namin sinasabing yan talaga. Ha? Oo. Bagamat nabanggit kasi dyan ang gamot, maaaring yan ang tawag nito, ang naging proyekto ng OBP, maglagay ng maraming gamot sa isang klinika o sa isang, tulad, clinic sa bundok, para yung mga kababayan natin, hindi na humingi ng tulong sa mga NPA, hindi pa sila maakit na sumama sa grupo na yan, kundi umasa sila sa OBP sa mga gamot na ipamimigay, lalo na malayo sila sa kabihasnan. Partner, yung sinabi din ni Rapi Tulfo na, bakit ba kayo bibili pa ng gamot? May libre naman sa DOH. Pambira, akala niya lang yun. Anak ng kagwang naman, Rapi. Alam mo naman, si Vice President Inday Sara, hindi kaalyado ni Bongbong Marcos. Correct. Eh. Kaya nga War eh. nga sila, wala nga budget. Bibigyan pa kaya, lalapit pa kaya si Inday Sara doon sa gobyerno ni Marcos? Oo. Budget nga, ginigipit eh. Manghingi pa kaya? Walang ganon. Tsaka partner, yung tables and chairs daw, mga monoblocks, computers, partner. Pati ba naman yan? Oh, alam nyo ba? Simpleng logic lang eh. DepEd si Vice President Inday Sara Duterte, partner, no? DepEd secretary. So ngayon, partner, yung alam mo naman yung mga nagre-recruit, partner, no? Mga NPA, komunista, nagpipiling sila na meron silang sariling eskwelahan. Oo. No? Siguro yung mga monoblocks chair, ito sa atin lang naman to, partner, di ba? Monoblocks chair na yan, ito ay dagdag, partner. Parang, magkakaroon kami dyan ng yung classroom ninyo. Walang mga upuan. Lalagyan namin ng maraming upuan yan. Kapalit ang impormasyon. Hindi na kayo dapat magpa-recruit sa kanila. Huwag na kayo pumunta dun sa eskwelahan nilang piki. Dahil ito ang totoong eskwelahan. O may mga lamisa, may mga computer set. Di ba, partner? Di ba nila nakita yan? May monoblocks, may lamisa, computer. Di ba, para sa pag-aaral yan? Paaralan, si estudyante. Oo, sa paaralan yan, partner eh. Di nila nakita yun, partner. Yun. Diyos ko. Tama. At ito pa, partner. Sinasabi nila, parang gusto nilang palabasin na illegal yung ginagawa.
COA po nagsabi, oh. Nagbigla rin ako, kala ko talaga pag reward, pera lang eh. Oo. COA po nagsabi, Any pwedeng kind. goods. Mm-mm. Tapos nagtataka kayo ngayon, bakit goods ang pinambibili? Hindi kayo nakikinig sa testigo nyo? Correct. COA na nagsabi, pwede ang reward, money at goods. Si Taba Chinching may sabi nun. Correct. Partner, mabalik Kahit si tayo. ano yata, basta yun doon sa dalawa, si Wamil o si Tabachinchin. Partner, mabalik tayo dito sa katanungan. Mhm. Dapat ba ipatawag si La Chica sa sa Senado? Dapat nga, Dapat partner. lang. Ngayon. Yun nga, doon nga napunta yung kwento ko. Eh. Kaya Dapat nga. nga, pero wag nyong asahan na malalaman natin yung pinagkagastosan ng confidential Yo. fund. Ang tsak mangyayari dyan, magagalit lang yung mga bobonatics. Ngayon, partner, sa kabilang banda, sa kagustuhan ng publiko, tayo, lahat, karamihan, may gusto talaga na ipatawag sila Chika sa impeachment court, merong mga kongresista na tumututol eh. Lalo na ito, tulad nitong babasahin ko, sabi dito, gayon man, sinabi ng depensa na wala silang komunikasyon kay La Chica, habang hindi rin interesado ang prosecution sa naisalang sila Chica sa witness stand. Walang plano ang Alam ano nyo, eh. partner, hindi po pwedeng sabihin na wala kayong komunikasyon kaya hindi nyo iimbitahin. Oo. Senado po ang mag-imbita, hindi naman kayo. Sasabihin nyo lang eh. Gusto po namin na imbitahin si La Chica. Mm. Bahala na Senado dun. At si La Chica mismo nagsabi, very willing siyang Dumalo. dumalo. Oo. Wala lang nagpapatawag. natatakot si Chua. Oo, kasi kasi kapag ka lumabas itong sila Chica, mga Malaman ang katotohanan. Correct. oo. At yung kayabangan ng Tolpo Brothers, mawawala yan, partner. Hindi uobra yan kay La Chica, partner. Tandaan nyo, active yan, partner, ha? Oo. Active. Sila Chica, Bawal nilang balatubahan yan. oo. Oo. Sila Chica, masasagot niya ng maigi ang tungkol sa confidential fund. Si meron pang isa partner, si Attorney Pajardo? Hindi, yung si Lopez. Ay, si Sulaika. Sulaika Lopez. Masasagot Hindi niya rin naman, masasagot niya naman ang issue na ipinupukol ngayon kasama sa Natakot din sila doon, partner, eh. yung tungkol sa grave threat. Grave Grave threat. threat. Hindi Hindi nila pinatawag, natakot. Correct. Ngayon, Yun yung na mga nga eh. hindi nila napatawag, pagdating sa depensa, dali sila doon. Gusto nga kasi nila na hindi masagot ng mga to yung paano ginastos. Correct. Para mababanatan nila na hindi pala maliwanag yung Parang pagkagastos. partner, iiwan nilang nakahanging ang lahat. Correct. Yun. Yun eh.